the toy that we're going to review for today. This is the Masters of the Universe Retro Play Snake Tila, mind-controlled snake woman. And as you can see, ganito itsura ng clamshell niya sa harap. Itong particular snake tila na to is from the Snake Man line ng Retro Play mismo. Kasi meron pa silang ibang variant na classic lang talaga, which is yung original look nila. So this one, another variant look nila. And sa likod, may magandang artwork dito. And yung iba pang character na pwede natin makuha from this line. Pag na-unbox natin si Snake Tila, may kasama lang siya dito parang manual or instructions na nakalagay lang, remove and swap parts. Kasi ito yung mga parts na pwede mong iswap para sa iba pang characters o pwedeng matanggal sa kanya. Yun lang naman yan. And ito na yung ating mini comics na kasama doon sa packaging niya, Serpent Siege. Actually, hindi ko sure kasi nung inopen natin si King Randor, same lang sila ng comics na laman. So, I don't know kung sa ibang characters magkakaroon pa ng ibang series. Pero so far, yung nakuha natin dalawang Retro Play, pareho lang ng comics. So, if you have yung buong line na to, kung meron pang ibang comics na makukuha from this line, pa-comment naman. Pero so far, ito lang yung sa atin. Kasama lang dito yung mga accessories niya. First, tingnan muna natin ito kanyang snake staff. Yan ang itsura niyan. Okay, so para siyang snake na tumuloy hanggang dulo na naging staff, ganon. Yung pinaka-details nito is ganyan lang. Isang color lang lahat yung pinaka-itsura ng snake niya dyan. Okay, and then next is yung kanyang sword. Snake sword siguro ang tawag dito since snake lady siya. Pero ang ganda rin ng details, so nice. Ang ganda din. Okay din yung details. Although, maganda sana kung may iba pang colors, pero both ng weapon niya is parehong all green na lang silang lahat. Let's move right along na dito sa ating main character na si Snake Tila. Check muna natin yung overall look niya. Yan. Green na green. Okay. Yung costume niya. And sa likod, na itsura niya. Nice. Ang pinaka hindi ko lang nagustuhan talaga sa overall design na to is yung mga lines niya ng black. Ayan. I wish na naging mas lighter yung green or maybe darker green na lang rather than solid black. Kasi solid black yung ginamit sa mga lines yo. That's why agaw pansin talaga yung mga lines niya. Ayan, kitang-kita ka agad eh. Anyway, let's take a closer look pa sa kanya. And yung face nga niya na may mga kaliskis pa ng ahas. Okay din naman yung hair niya. Yan, sa likod. Yan yung overall costume niya. Ganda rin yung boots niya. Yan, sa may gauntlet niya. Nice. May lagayan siya ng weapon dito sa likod na hindi mo pwedeng matanggal. Dito sa harap niya, parang akala mo front view din. Parang, ewan ko, basta yun. Yun lang ang tingin ko. Buti na lang, malalaman mo ito talaga yung sa harap niya. Para sa kanyang articulation, yung head niya naro-rotate yan 360. May konting look up kasi naka-ball joint naman yung neck niya and look down na ganyan. Para sa kanyang creed moment, maganda ang pagkaka-creed moment niya. And naro-rotate din yung shoulder niya dyan ng 360. Although medyo mahirap. Pero still, may articulation pa rin up and down yung shoulder niya dyan. Yung elbow niya, yan ang pinaka-elbow bend. And naro-rotate din yan 360. Kamay niya, naro-rotate din yan. And may up na ganyan. Down na ganyan. Pagdating sa waist, naro-rotate din yan 360. And yung kanyang Van Damme split, maganda ang Van Damme split ni Snake Tila. Yung high kick niya, medyo hirap siya kasi nakaharang itong pinaka-panty niya dyan. And sa back, ganun din. Medyo hindi niya gaano maangat. And then yung kanyang knee bend, ganyan naman ang knee bend niya na pwede rin ma-rotate dyan 360. Sa taas ng paa, pwede rin ma-rotate dyan 360. And yung kanyang paa, up ng ganyan and down ng ganyan. And of course, pwede rin ma-rotate yan ng 360. Na para sa kanya, mga accessories, try natin. Ipahawak sa kanyang snake staff. Yan. Okay, yan ang itsura niyan. Paghawak niya na. And of course, yung kanyang sword. Hawak natin yung sword sa kanya. Yan. Simple lang. Ayan ang itsura ni Tila pag fully armed na siya. Huwasyank, huwasyank. Oops, yung sword niya, of course, pwede nga natin maitago yan dyan. Sakto naman yung sword niya. Yung staff niya, pwede rin naman yan dyan. Okay, kayo na lang mamimili if which one ang gusto nyong ilagay dyan sa likod niya. It's up to you.
Para sa height ng snake tila natin dito, ang height niya is around mga nasa 5.5 inches lang siya. Kung sasama mo yung dulo ng book niya, mga nasa 5.75 naman siya. Ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating retro play din from the same line, Snake Man, Masters of the Universe na si King Randor. We also have here our Masterverse, Skeletor, 200X, Masters of the Universe, Merman, Loyal Subjects na si Skeletor, another one from the retro play na si Panther, Motu Classic na si Chief Carnivus. So yan ang ating height comparison. If you are planning to avail this snake tila, ang price range niya is around 850 up to 1,250 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha ng copy ninyo or makakakuha na din kayo ng nakasale na nito. There you have it now guys, na ang ating Masters of the Universe Retro Play Snake Tila from the line ng Snake Man, Masters of the Universe. What do you think of this Snake Tila? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, ang pinakamalaking downside lang talaga sa akin is yung black lines niya dyan. Kasi sobrang agaw pansin yung mga scales na dyan. Mas magiging subtle pa sana yan kung yun nga, darker green or kahit man lang ganitong green ang nilagay nila sa mga lines niya dyan. Kasi pag ganyan, nagbumukha siyang parang talagang cartoons ang pinaka-itsura niya. So nawawala yung pagka-epic sana nung itsura ng character natin dito. But overall, yung pinaka-main design niya, yung articulation niya, and even yung playability niya, maayos naman for me. Kahit na wala siyang mga armors na pwedeng matanggal, hindi tulad ng mga ibang kasama niya sa line na pwede mo matanggal yung mga armors, yung mga skirt nila. Dito kay Snake Tila, talagang ito lang, yung dalawang accessories lang niya. Pero goods na goods pa rin naman, kaya I think itong Snake Tila natin dito is magandang additional na rin sa collection natin ng Masters of the Universe.